Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating pagpupuri sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 151 sa atin pong mga himnaryo. O taong natutulog ay gumising, ang puso mo ngaya'y pukawin, ang katwiran ni Jesus ay hanapin nang huwag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang matubos ang salang nga kapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Kay Kristo Jesus tayo'y magkaisa, sumunod sa kanyang anyaya. Ang lahat ng ating mga balisa aalin, winiya tuwin na halin na o tao
huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ay matubos ang salang igilibisin mo at lisanin. Halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Tawag niya'y huwag mag-alala, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang. Halina o tao ng Diyos, tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ay matubos sa kapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang marangal at banal na pangalan ng ating Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Numero 51 ang atin pong aawitin. Kung sa kabuhay ay nagigiyagis, sa lahat ng araw lumiligali, papagtaguin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng
alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklam, itinakwil ka kinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin. Utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin. Pagbawalang biyaya'y alalahanin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa, nahabag ka rin po. Tinawag mo ang aming mga minamahal na ama at ina. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan din naman at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip at kanilang buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa isang munti at dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Gayon din po sa bawat tirahan ng aming mga kaibigan at mga kapatiran na mga tunay mo pong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus, sa maraming mga araw na patuloy mo pong ipinararanas sa aming lahat, na kami po'y hindi mo binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinagbubuksan mo po kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami at dinaramtan. Pinalalakas mo, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan. Kami iyong walang sawang tinuturuan at inaaralan ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at ng buhay, upang patuloy pong kami lubusang makapanampalataya at mabuhay na may pag-asa at kapayapaan
sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan, hanggang sa aming mata mo, Panginoong Hesus, ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoong Hesus, hayag sa iyo kung paanong ginugol namin ang ipinautang mo pong mga araw at kagalingan at mga kalakasan. Wala pa pong nakaabot sa amin sa iyong kaluwalhatian, ngunit alang-alang po sa dakilang Huwebes po ng gabing ito, huwag mo po sanang gawing dahilan ang aming mga kasalanan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga banal at dalisay na mga aral. Aman Diyos, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Salamat din po, hindi mo pinagkulangan o pinabayaan man ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, patuloy mo ring pinalalakas pat pinagagaling ang aming mga kabyak, aming sariling mga kabyak ng buhay. Maging ang lahat ng aming sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Patuloy po ang aming walang sawang paghingi ng kahabagan at mga pananalangin sa iyo. Naway patuloy mo pa po kaming dadalawin sa araw-araw, hihipuin, palalakasin mo pat pagagalingin ang aming mga lupang katawan. At sa gabi pong ito'y tulungan mo nawa, na naway gamitin mong muli at kasangkapanin ang bibig ng iyong hamak na alipin. Kasangkapanin mo po, Panginoon, upang sa amin sa mga gabing ito ay dumating na muli ang iyong mga banal na kalooban kung papaano sa langit. Ito po ang aming mapakinggan, ito ang tumubo sa aming mga kaibuturan. Ito po ang aming maisa puso, maisa isipan, masalita, magawa at magampanan. Gagabayan mo po lamang kami ng iyong diwang banal sa araw-araw. Makita mong kami naglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan ng aming buong puso, buong lakas at ng aming buong buhay. Panginoong Hesus, idinadalangin din namin sa iyo. Patuloy mo rin sanang ingatan ang lahat ng mga lalaki at mga babae na araw-araw po patuloy mong idinaragdag sa bilang ng aming mga kaibigan at maging lahat ng mga kapatiran sa loob ng iyong banal na iglesia na sila po'y nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Huwag mo po sana silang lahat na pababayaan. Iingatan mo po ang lahat ng kani-kanilang mga sariling sangbahayan at tutulungan mo sana, Ama naming Diyos, na sa Huwebes po ng gabing ito, kaming lahat habang kami ay nakikinig ng iyong banal na aral, sa pagkasangkapan mo po sa bibig at labi ng iyong hamak na alipin, hipuin mo nawa kami, Panginoon. Patuloy mo nawang linisin ang aming mga kaluluwa, banalin ang iyong mga dalisay na aral, at ang marami na po sa aming patuloy ng tumatanda at nanghihina. Una na nga ang iyong hamak na alipin. Huwag mo rin sanang pabayaan ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, gayon din po, Panginoon naming Diyos, si kapatid na Expectacion, si Rogelio at si kapatid na Mirna. Kami po na nananatiling umaasat na nananampalatayang patuloy mo po kaming iingatan at papatnubayan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, diringgin mo pong muli ang aming mga samot, ang aming mga panambitan. Palalakasin mo po kaming lahat, daragdagan pa ng maraming mga araw at mga taon. At tutulungan mo po na kami pong lahat ay makapagpatuloy na tumahak sa bago at buhay na daan, sa landas na nais mong aming lakaran, at maipakilala namit, maituro hindi lamang sa lahat ng aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan, kumbaga maaari sa mas maraming mga taong naliligaw
sa iba't ibang uri ng mga salit-saling mga aral, utos ng mga tao na sinsay sa mga katotohanan. Panginoon po naming Jesus, huwag mo rin sanang pabayaan ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga mumunti naming ari-arian, halamanan at mga hayupan. Tulungan mo nawang mapawalay sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming mga masasamang mga tao na naglipana dito po sa Mandaraya at napakadilim na sanglibutan. Amang banal, lahat ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo at ipinapakiusap na minsan pa iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa amin, sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, una na nga sa atin munang sariling mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig, ang ating mga sariling sambahayan. Tawagin na po natin silang lahat. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay magpapasimula ng makinig sa mga banal na aralin na ibig po ng Panginoong Hesukristo na ating lubos na maunawaan. Sa Huwebes po ng gabing ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa kanya pong Efeso Kapitulo 3 at versikulo 10. Ngunit pabayaan po muna ninyo na aking basahin sa Bibliang King James Version na pinanggalingan ng ating 1905 Tagalog Bible. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Sa Tagalog po, Efeso Kapitulo 3 at versikulo 10. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia. Alam po naman ninyo kung ano ang iglesia na amin pong binabasa sa inyo sa Biblia sa tuwing araw po ng Huwebes, sa tuwing araw ng Linggo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan, sa mga wika nga, mga matataas na dako, mga matataas na kalagayan, maipakilala sa mga pamunuan sa pamamagitan ng iglesia at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan, sa lahat ng matataas na dako, ang alin po? Ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Dito po ay wala pong gaanong pagkakaiba. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by, sa pamamagitan, the church. Ang alin? The manifold wisdom of God. Ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Dito po merong ipinakikilala kung sino po ang mangangaral, ang magpapahayag sa lahat ng kaitaasan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Superlative, pinakadakilang karunungan ng Diyos na hindi po masasawata, hindi matututulan ng sinuman. Kaya nga po,
ito ay ibinangon sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Ang talatang ito, Efeso 3:10. Sapagkat marami po ang sa amin ay nagtatanong, kapatid na Cirilo, kapatid na Prospero Gonzales, bakit po kayo nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ay kailangan naming sagutin, ngunit ang aming pagsagot ay naaayon po sa ipinakikilala at itinuturo ng banal na kasulatan, sapagkat masama po ang magdaragdag at masama ang magbabawas. Alam po natin yan. Kailangan po ang tao ay mabuhay sa pananampalataya. At alam natin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa Hebreo 11:1, mga tagapakinig, ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita. Ang pananampalataya, kapanatagan sa lahat ng mga bagay na hinihintay, na hindi nakita ng mata ng tao. Kaya nga, kailangan ang isang nangangaral ng Ebanghelyo, tulad po namin ng inyong hamak na lingkod, maging ng aking kapatid na si Prospero, tinatanggap po namin at aming sasagutin ang inyong katanungan, bakit kami nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Para ito po ay lubos nating maliwanagan, ayon po sa banal na kasulatan, sino po baga lamang ang ipinakikilala ng santong sulat na hayag, literal, personal, tinawag, tinipon ng Panginoong Hesukristo upang sila po lamang ang mangangaral ng Ebanghelyo. Buksan po natin ang Mateo Kapitulo 10, versikulo 1. At kanyang pinalapit ang kanyang 12 alagad. Alam po natin kung sino-sino yan. Hindi ko na po ipagpapatuloy, napakaraming ulit na po natin itong napapakinggan. Yan pong 12 alagad na yan ang mga apostol. Pangunahin na nga po na tinawag si Simon na tinatawag na Pedro o Cephas. At sila po, ang karamihan sa kanila ay mga mangingisda, mga ordinaryong mga tao. At kung meron mang tinawag sa kanila na mataas ang kalagayan, yun pong maniningil ng buwis. Yun pong tinatawag na Levi o si Mateo na maniningil ng buwis. Tinawag niya ang kanyang orihinal na 12 alagad. At alam natin, hindi ko na po babasahin, sila po tinuruan, inaralan, binigyan ng kapangyarihang magpalabas ng mga sari-saring demonyo at magpagaling ng sari-saring mga karamdaman, at ang pinakasanhi at sila ay tinawag upang ipangaral ang kaharian ng Diyos o ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung saan nga po sila ay inutusang mangaral po lamang, huwag kayong lalabas sa bansa ng Israel, ni dumako man sa mga bayan ng Samaria. Hindi ako naparito kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Mga taga-pakinig po namin. Kaya nga, nalaman po natin ng makapangaral na ang 12 alagad na ito, at ang isa sa 12 alagad ang anak ng katampalasanan, si Judas Iscariote, na ipinagbili sa 30 putol na pilak ang ating Panginoon upang maganap ang sinasabi ng Biblia.
mga tagapakinig, na ang kordero ay ihahain sa ikatutubos ng marami na sasampalataya sa kanya, si Judas po nagpakamatay. Si Judas po, kinitil niya ang kanyang sarili sapagkat sinisi siya ng kanyang sariling budhi. At nang mawala na nga po si Judas, ayon po sa aklat ng mga gawa sa Kapitulo 1, versikulo 23, para mabuo muli yung katipunan ng 12 orihinal na mga apostol, ang wika sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 23, kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto, at si Matias. At sa 1.24, sila'y nagsipanalangin, yung 11 na natira nagsipanalangin, at nagsipagsabi, ikaw, Panginoon, na nakatataho ng puso ng lahat ng mga tao, ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. At sa 1.25, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito, sapagkat noon po ay hindi pa po lubusang natutupad na maipangaral sa buong Israel ang kaharian ng Diyos o ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya po niloob ng Diyos na ibalik sa bilang na 12 at ang naipalit nga po kay Judas, 1.25 ng gawa, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan, 1.26 ng aklat ng mga gawa, at sila'y pinagsapalaran nila. Si Jose Barsabas na tinatawag ding Husto at si Matias, pinagsapalaran nila, nagpalabunutan sila sa pamamagitan ng mga panalangin. At sa 1.26 nga, mga kapatid, nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 12 apostol. Dito po ay tinitiyak sa atin ng Biblia na yung ipinalit na si Matias, ito po ay isa ring apostol. Kung bakit po ito ay binibigyan ko ng diin, sapagkat yung salitang apostol, saksi na nakakita. Tulad nga ng sinasabi sa unang aklat ni Apostol Juan, sa kanyang Kapitulo 4:1, yaong aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nasaksihan, yung aming nakasama, siyang aming ibinabalita sa inyo. Unang aklat po ni San Juan sa kanya pong 1:1. Ituwid po ninyo ang inyong hamak na alipin. Sa makatuwid, si Matias ang wika nga sa katotohanan pang-13 sa mga apostol, sapagkat ipinalit siya kay Judas Iscariote na nagpakamatay. At ayon po sa Apokalipsis, sa kanyang Kapitulo 7, versikulo 4, pinatunayan po ng Apostol Juan sa pulo ng Patmos, ipinarinig sa kanya at ipinakita ang bilang po ng natatakan sa bahay ni Israel. Kung babasahin po ninyo ang 7:4, 144,000. Nakita ko ang bilang, narinig ko ang bilang ng mga natatakan sa bahay ni Israel na 144,000. 12 ang angkan ng Israel, sa bawat isang angkan ay 12,000. Kaya nga po kung ito ay inyong susumahin, lalabas po na 144,000. At itong mga kaluluwang ito, niliwanag din po sa pamamagitan din ng Apokalipsis sa 14:1 kung ano po ang ibininyag o itinatak sa kanila na pangalan. Basahin natin ang 14:1. At nakita ko ang 144,000
na nangakatayo sa Siyon, sa kordero, na may pangalan niya, pangalan ng kordero, Kristo Jesus, at ng kanyang Ama, Diyos. Sa makatwid, kung ano po ang ibinautismo sa kanila, wala pong pagtatalo, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, gaya po ng ipinakikilala ng Panginoong Jesus. Ang sino mang sasampalataya, binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo. Ano ba yung Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nga, bago ang isang tao ay bautismuhan o ilubog sa tubig, kailangan nga po na pangangaralan muna natin ang ipangangaral ang salita ng Diyos na pawang Espiritu at pawang buhay. Ang wika nga po sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang pananampalataya ay dumarating o nanggagaling sa pamamagitan ng pakikinig, at ang pakikinggan salita ng Diyos o salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kapag ang isang nakarinig, tandaan ninyo ang binabautismuhan, yung marunong ng makinig, yung nakakaalam na ng masama at ng mabuti. Ang nakinig ng Ebanghelyo, salita ng Diyos, salita ng Panginoong Hesukristo, at magsabing siya'y sumasampalataya, meron po tayong obligasyon, tayo na mga mangangaral, binyagan, ilubog ang lumang katawan o ang dating pagkatao sa ilalim ng tubig, tatakan ng pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamatnubay ng Ebanghelyo o ng salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kapatid, nang matapos na po itong 12, alam natin, ipinalit nga kay Judas si Matias. Nang matapos na ang kanilang pangangaral sa loob ng bansa ng Israel, saan naman po itinuon ng Panginoong Hesukristo? Kung saan pa paaabutin ang kanyang ebanghelyo? Meron pa po bang tinawag na apostol, saksing nakakita, at saan siya isinugo? Buksan po natin ang aklat ng mga gawa 26:17, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila ay isinusugo kita. Ang kinakausap po rito, kilala na natin, hindi ko na po palalawigin, ito po yung lalaki na tinatawag na Saulo, na isang masugid na nangingili ng araw ng Sabat sa mga kautusan ng 2 tapyas na bato na minana niya sa kanyang mga magulang. Ito po yung si Saulo, na para sa kanya po, tama naman yung kanyang katwiran. Para sa kanya, wala ng ibang relihiyon kung hindi ang relihiyon ng mga Hudyo. Kaya nga sinabi niya sa aklat ng mga gawa 22:4, at nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inuusig ang iglesia ng Diyos. Gayon din po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 1, versikulo 13, kung hindi po ako nagkakamali. Ito po yung tinawag niya sa daang Damasco. Ito yung lalaking pinagpapapatay ang mga membro ng iglesia, at ito ang pinagpakitaan ng isang maliwanag na pangitain na kanyang ikinabulag, na nagsabi sa kanya sa daang Damasco, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Dadapot ang wika nga ng Panginoon, personal, tinawag siya, magbangon ka, tumindig ka, isusugo kita sa kahintilan. Ano po ang napakadakilang dahilan at tinawag ng Diyos itong 14 na apostol na tinawag na Pablo,
sapagkat pinalitan na ang pangalan niya magmula sa Saulo, ginawa ng Pablo upang siya ang tawaging ilaw sa kahentilan. Sa 20 o 26:18 ng aklat din po ng mga gawa. Ano naman ang ipinag-utos sa kanya? Siya ba'y mangangaral din sa loob ng Israel? Saan siya ay sinugo? Sa kahentilan, sa mga hentil. At pag sinasabi yung salitang hentil, labas ng bansa ng Israel. Hindi po mga Israelita. Tulad po nating mga Pilipino, tulad ng mga Amerikano, ng mga Inchek, ng mga itim, ng mga kung ano-anong mga lahi at mga nasyon sa lupa. Maliban po sa Israel, tandaan po natin, tayo po mga hentil. At tayong lahat naging mananamba sa mga larawan. O katulad po naming mga mag-aanak, nung araw kaming lahat ay mga Katoliko. Sumasamba kami sa mga larawan, nakikinig kami sa utos, aral ng mga tao at katha ng kung sino-sinong mga nagsasabing mga sugo daw sila ng Diyos. Mga hentil, mga malayo, mga labas. Sapagkat noong araw ang nasa loob lamang ang mga Israel, na dahil nga sa pangako ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham, magmula kay Abraham pagpapalain ang mga bansa sa lupa, ang lahat ng ibig lamang sabihin yung magmumula sa kanya, hindi pababayaan ng Diyos, at sila nga ang ginawa una sa lahat ng mga Israelita, na noon po ito lamang ang mga anak ng Diyos. Tayong mga hintil, wala tayong Diyos nung araw, sapagkat tayo nga nasa kadiliman. Kaya nga ano ang pangulong dahilan, banal na dahilan, at tinawag si Saulo sa daang Damasco, at saan siya isinugo? Sa kahintilan, sa mga katulad nating mga Pilipino. Bakit? 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw. Tayo po nasa kadiliman. Lahat po ng labas ng bayan ng Israel, noong araw, sangayon po sa talatang ito, tayo pong lahat ay walang liwanag. Anong ibig sabihin ng wala tayong ilaw, wala tayong liwanag? Upang sila'y mangagbalik mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Lahat po tayo nasa kamay ni Satanas. Na kung liliwanagin, huwag kayong magagalit, maliban po sa mga Israelita nung araw pa man, kapanahunan pa man ng bansa ng Israel. Kapag kayo po hindi kabilang sa bayan ng Israel, lahat kayo anak ni Satanas, anak ng kadiliman. Katulad din po natin, tayo, maging sa huling araw na ito. Maraming mga tao, hindi nila nalalaman, sila po, nasa kapangyarihan ni Satanas. Kung bakit po, ito nga ang dahilan kung bakit ibinangon ng Diyos itong paksa natin, naliliwanagin po ng puspusan sa atin habang tayo ay nakikinig. Si Pablo tinawag, isinugo sa kahintilan, sa mga bansa labas ng Israel na nasa kamay ni Satanas, upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sa makatwid, maliban po sa ang isang tao'y sumampalataya kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ang tao po nasa kapangyarihan, nasa kamay, nasa kadiliman. Sa makatwid baga, pag-aari ni Satanas ang lahat ng labas sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong magagalit. Kailangan po ito'y pag-aralan at ituro, sapagkat walang mahalaga kung hindi ang ating mga kaluluwa. Ayon po sa Apokalipsis, tayo sa huling araw na ito ay makakabilang sa bunga ng mga pagpapagal ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahang manggagawa,
sa bilang din naman ng kanilang mga natatakan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tunay po baga ito? Sapagkat tignan po ninyo, nakita ko ika 7:4 ng Apokalipsis ang bilang ng natatakan sa angkan ni Israel. Tigla 12,000 bawat isang angkan nang matapos na ang gampanin ng unang 12 alagad. Pagkatapos nga ipinalit kay Judas si Matias, nang matapos na, natawag na ang nawawalan tupa sa bahay ni Israel. Napakaliwanag, 7:4 ng Apokalipsis, 144,000. Pagkatapos naman ng pangangaral ni Apostol Pablo, ay ipinahayag din ang bilang. Ipinarinig din, ipinakita rin ang mga kaluluwa na nangakatayo sa harapan ng kordero. Totoo ba yan? At dyan kasama na tayo sa huling araw, tayong mga Pilipino, na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at natatakan ng pangalan ng Ama, Diyos, Kristo Jesus at ng Ebanghelyo sa makatwidbaga Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang katunayan? Apokalipsis 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pagkatapos po nung 7:4, pagkatapos na iparinig na ang bilang ng natatakan sa pangangaral ng unang orihinal na mga apostol na tinawag para mangaral sa Israel, ipinakita naman ang naging bunga, ang bilang ng mga natatakan ni Apostol Pablo sa labas ng bansa ng Israel. At alam natin si Pablo, may mga kasama na siyang mga mangangaral na ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Katulad nga ni Priscilla at ni Aquila, hindi ko nababasahin, sila po ay mga manggagawa ng tolda. Ng mga tolda pabuhat-buhat, yung kinikita nila, yun ang itinutustos nila sa pangangailangan nila para makapangaral ng Ebanghelyo. At nakasama rin si Sostenes, si Tito na mga kabataan at si Timoteo at marami pa. Gaano karami ang nabinyagan? Ayon po sa Apokalipsis, sa kahintilan, kasama tayo sa huling araw, 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, Apokalipsis, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na hindi mabilang ng sinuman. Saan galing? Na mula sa iba't ibang bansa. Ayan po, kasama na po tayo dyan. At lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Ayan, kasama na ang mga sumampalataya at nagpabinyag sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kahit na sa Pilipinas, kahit na Bisaya, Ilocano, Hiligaynon, mga bayan at mga wika, hindi mabilang, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nararamta ng mapuputing damit at may mga palma sa kani-kanilang mga kamay. Mga taong nangakakatiyak ang ibig lang sabihin nito ng kaligtasan, sapagkat nakinig sila sa ipinangaral ng sugo. At ito nga pong sugong ito, yung sugo sa kahintilan, wala pong iba kung hindi si Apostol Pablo. At dito po sa ating pag-aaral, ibig ipakilala sa atin ng Panginoong Jesucristo nang matapos na po ang pangangaral ni Pablo, nang sila po ay nangamatay na, si Pablo at ang kanyang mga kasama, natapos na po ang kanilang mga pangangaral, mga kapatid at mga magulang. Patay na sila. Hindi na sila pwedeng mangaral. At ang ibig ipakilala rito, ang huling sugo sa huling araw, wala pong iba kung hindi si Apostol Pablo at hindi po yung sino mang tao na nagsasabing sila raw ang sugo sa huling araw at binibigyan, pinuputungan ng karangalan, sinasamba nila at niluluwalhati ang matagal ng mga taong mga patay. Ayon po sa Santong Sulat, ano ang siyang pinakadahilan?
At ang mga taong naging bunga ng mga pangangaral, una na nga, ng 12 apostol, at gayon din ni Apostol Pablo, ay nangakakatiyak ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ayon sa banal na kasulatan, ano ang talagang banal na dahilan? At itong mga bunga sa pangangaral ng 12 kasama ang Panginoong Jesucristo, at ang mga bunga nga sa kahintilan nitong si Pablo kasama ang kanyang mga kamanggagawa, nakakatiyak na papasok sa buhay na walang hanggan. Apokalipsis 14:4. Ang mga ito ang hindi nangahawa sa mga babae. Dito po may ipinaliliwanag, una yung literal na pagpapaliwanag dito, ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae. Paano po ito, kapatid na Cirilo? Hindi naman lahat ng papasok sa langit puro lalaki lang bakit sinasabing hindi nangahawa sa mga babae? Kunin na nating halimbawa. Alam natin na huwag kang makikiapid. Yan nasa 2 tapyas na bato. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalon niya. Siguradong impyerno yan. Ito palang mga naligtas sa pangangaral ng Panginoong Hesus at ng 12 apostol at ni Apostol Pablo sa kahintilan, hindi pala ito nangakiapid, hindi po pala ito nangalon niya. Ang ibig bang sabihin ito mga tagapakinig, puro lalaki lamang ang maliligtas? Sapagkat ang mga ito yung maliligtas hindi nangahawa sa mga babae. Paano yung mga babae? Sa bagay, sa huling araw na ito, hayag na hayag yung tinatawag na same-sex marriage. Alam naman natin, napakasama yung isang lalaki sisiping sa kapwa lalaki at yung isang babae makikipagniig sa kapwa babae. Alin po ang tinutukoy dito? Hindi nangahawa sa mga babae. Ang ibig pong ipakilala rito, hindi po nakiapid sa masasamang mga espiritu, masasamang mga aral. Katulad po ng mga napakinggan natin ng mga nakalipas na linggo at Huwebes. Yung pong salitang pakikiapid, meron pong literal at meron pong espiritual na pakahulugan. At kapag binabanggit po yung salitang babae sa banal na kasulatan, spiritually speaking, ang babae po, kumakatawan po sa tinatawag na iglesia. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo, ako'y naninibugho sa inyo ng isang paninibugho na galing sa Diyos. Ayan po. Ang wika ni Apostol Pablo, ang kausap po ang mga miyembro ng iglesia. Sa kanya pong 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 2, ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng isang paninibughong galing sa Diyos, sapagkat kayo'y pinapag-asawa ko sa isa upang maiharap ko kayo kay Kristo na katulad sa isang babaeng malinis. Kaya po napakaganda ng ating pag-aaral. Ang tinutukoy po rito na nakatayo sa luklukan na siyang magtatamo ng buhay na walang hanggan na mga bunga ng pangangaral, una ng 12 mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo, at gayon din po ni Apostol Pablo. Ang mga ito ay hindi nangahawa, hindi nakiapid sa mga iglesia. At unang-una na nga ang masamang iglesia na pinanggalingan ng lahat ng masasamang iglesia, ang dakilang Babylonia. Alam na natin yan. Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Alam natin ang mga karumal-dumal na mga aral, mga turo na mga utos, aral, salit-saling sabi, at mga superstisyon at mga utos, aral ng mga demonyo. At ang tinutukoy na mga babae rito, anak ng dakilang Babylonia. Yan na nga po ang tinatawag na Iglesia Protestantismo.
na kunyari ginagamit pa rin ang pangalang Hesukristo. Pero pinatutunayan sa mga aral at mga gawa, sila po ay talagang anak ng dakilang Babylonia o ng Katolisismo. Ipapuputol ko ang daliri ko kapag nakakita kayo ng simbahang protestante na walang krus at walang larawan ng mga birhen at nangagbibinyag din naman ng mga bata. Pinagbabawal din ang pagkain ng karne at ang iba dyan ipinagbabawal din ang pag-aasawa ng kanilang tinatawag na mga mangangaral at salit-salit kung ano-anong mga salit-saling sabi. Nagdiriwang din ng mga piyesta, nagbibigayan din ng mga aginaldo tuwing araw ng Pasko, Disyembre 25, gayong alam naman nila, hindi naman binabanggit sa Biblia kung anong araw ipinanganak ang Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi ipinanganak. Sa mga tuwid, ang nakatitiyak, ang tumanggap ng mga utos at aral ng unang 12 apostol doon sa Israel at ang mga bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo sa kahintilan, hindi nangahawa sa mga doktrina, mga aral, superstisyon, pagsamba sa larawan at kung ano-anong mga tinatawag na mga likong mga aral at palatuntunan, utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, Tito 1:14, utos aral ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1-3. At sa 14:5 ng Apokalipsis, at sa kanilang bibig, at sa kani-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit nakakatiyak na papasok sa langit at idalangin natin pati tayo sa huling araw na ito. Mga kapatid, makasama tayo dyan sa bilang na iyan, sa mga natatakan din naman na bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo sa kahintilan. Alin po baga ang kanilang sinunod? Mga kapatid, sapagkat sinasabi sa 14:5, at sa kanilang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, at sa 14:4, ang mga taong ito nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Alin po baga ang sinunod nitong mga nakatitiyak ng buhay na walang hanggan? Unang Korinto 15:1. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Si Pablo po nagsasalita, ilaw sa kahintilan. Kaya maging si Pablo, bagaman patay na, hanggang ngayon nangangaral pa si Pablo sa pamamagitan ng mga salita na kanyang isinulat. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. 15:2. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salita na ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayan po. Yan po ang mga taong hindi nagsinungaling. Walang kasinungalingang nasumpungan sa kanila. Bakit? Hindi sila sumunod sa aral, utos ng mga papa sa Roma, ng mga sugong anghel na mga tao. Walang kasinungalingan na napakinggan sa kanila, mga kapatid. At sumunod sila sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinunod? Yung ebanghelyo. Bakit ebanghelyo? San Juan 6:63, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu, pawang buhay. Paano pinatunayan ng Panginoong Hesukristo na kapag sumunod ang tao sa salita ni Kristo, mga kapatid, at ito'y kanilang isinakatuparan habang buhay, talagang maliligtas sila. 24:13 ng Mateo, ang magtitiis saan? Sa salita ni Kristo. Hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. At ang wika ng Panginoon, kung bakit sinasabi pa ni Apostol Pablo o ng Apokalipsis, sila ay sumunod sa Panginoon saan man siya naroroon,
Bakit kailangang sumunod sa Panginoong Hesukristo? San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, mga kapatid. Kaya nga, sa San Juan, sa 6:67, isang pagkakataon sinubukan ng Panginoong Hesus ang kanyang 12 alagad. Ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinabi ni Jesus sa 12, sa 6:67. Una nga kay Pedro, kayo, ibig ba ninyong magsisunod din naman sa kanila? Alam natin ang kasaysayan ng 70 alagad. Maliban sa 12 apostol, meron pang 70 disciples. Na yun nga po, tisod sa ating Panginoon at sila'y nagtalikuran, naglayasan. Pinabayaan sila ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Simon Pedro, o kayo Pedro, gusto ba ninyo sumunod sa 70? Anong isinagot ni Pedro? Sa 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa makatwid, itong nangakatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos, ito po ang araw ng ikalawang pagparito na ang lahat ay huhukuman na, ngunit meron na nga na naging bunga. Una, sa 12 angka ng Israel, bunga ng pangangaral ng Panginoon at ng 12 apostol at ang hindi mabilang na mga kaluluwa mula sa iba't ibang bansa, bayan at wika, kasama tayo ng mga Pilipino na kung mananatili sa paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan at walang kapaimbabawan, kasama tayo diyan. Mga taong hindi nabahira ng masasamang aral, ng mga pagsamba sa larawan, mga taong sumunod kay Kristo saan man siya naroroon, mga kapatid at mga magulang, makatitiyak tayo, papasok tayo sa kaharian ng langit. Bakit ngayon? Ang tanong natin, huling katanungan, bakit nga po baga kailangan na talagang usisain, tanungin ng sino man ang mga nangangaral ng Ebanghelyo? Hindi po namin tinatalikuran ang tanong ninyo sa internet po, sa Facebook. Meron pong nagtatanong sa inyong lingkod, bakit daw kami nangangaral? Kami po ay hinahanapan ng authority. Kapatid na Cirilo, pagkatapos na ituro ninyo sa amin, ang mga tunay na mangangaral, tinawag ng personal, kaya tinawag na apostol. Nakasama nila, nahipo nila. At maging si Apostol Pablo. Kaya po sa huling araw na ito, muli kong uulitin sa inyo, mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo sa mga mangangaral natin at usisain din natin maging yung iglesia, yung mga leader natin na ating wala tayong ginawa kundi makinig at tanggap kung ano man ang sabihin, ano man ang iutos. Tanggap tayo ng tanggap ng kanilang mga aral. Baka naman yung mga mangangaral na yan taliwas na sa itinuturo ng Biblia. Kaya ano nga po baga ang dahilan? Bakit kailangan mag-usisa? Mateo 24:4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ito nga yung pagkakataon, tinanong na siya ng 12, ano ang tanda ng iyong ikalawang pagparito? Alam natin, sinabi na nga una-una, walang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak o ibubuwal. Napakinggan natin yan sa mga nakaraang aralin, na ang tinutukoy ng mga bato ay sagisag ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng mga gobyerno, kapangyarihan ng mga relihiyon. Na lahat yan yung mga kapaimbabawan na yan, ibabaksak lahat ng Diyos yan bago ikalawang pagparito. At sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi akong Kristo at ililigaw ang marami. Kaya nga nang nakalipas na mga linggo, itinuro sa atin ang ibig sabihin ng sulat ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, 4:1, na inyong subukin ang bawat espiritu kung sila'y galing sa Diyos o kung sila'y sa mga tao o sa demonyo. Natatandaan ninyo? Kaya ito po ang dahilan, kailangang mag-usisa, kailangang makatiyak na yung magtuturo sa atin ay galing sa Diyos at ang itinuturo yung katotohanan lamang. Marami.
ang bulaang Kristo, marami ang bulaang iglesia, marami ang bulaang relihiyon ang ibig lang ipakilala. At kahit na si Apostol Pablo, mahigpit ang kanyang utos, Galatias 1:8 at 9. Kahimat kami, mga apostolo, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kahit na sila, patay na si Pablo, patay na ang 12. Kahit na sila magbangon sa kanilang libingan, dumalaw sa inyo, kumatok sa inyo, mangaral sa inyo ng ebanghelyo, kahit na anghel na maluwalhati. Aba, itakwil ninyo. At inulit pa sa 1:9 ng Galatias, ayon sa aming sinabi ng una, muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay maitakwil. Mga kapatid, kaya nga ano ang panuntunan ng banal na kasulatan? Romanos Kapitulo 10, versikulo 15, tungkol sa mga nangangaral sa atin sa huling araw. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo, gaya ng nasusulat? Anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masasayang balita sa mga bagay na mabuti? Paano silang mangangaral kung hindi sila isinugo? Yan ang kukuhanin natin. Kaya nga hindi po namin babaliwalain ang inyong katanungan, kapatid na Cirilo, bakit kayo nangangaral? Kapatid na Prospero, kayo ba ay mga isinugo? Mga kapatid, humahanap ang nakikinig ng mga katunayan at ito po ay mabuti. Sinusunod ninyo ang utos ng Santong Sulat. Saliksikin ninyo, subukin ninyo. Bakit? Baka kami ay mga bulaang Kristo. Kapatid na Cirilo, kayo ba'y sugo? Hindi po. Hindi po kami isinugo. Hindi po kami apostol. Hindi po namin nakita. Hindi po namin narinig. Hindi po namin nahipo. Kaya yung mga relihiyon, nagsasabing mga sugo sila, mga sinungaling po yun. Ayaw po namin maging sinungaling. Baka kami maging anak ni Satanas. 8:44 ng San Juan, kayo sa inyong aman diablo, mga sinungaling kayo. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Na hindi nga kayo isinugo? Hindi po kami isinugo kailanman. Kami po'y mga ordinaryong tao. Kami po'y wala rin namang matataas na pinag-aralan. Kami po ay katulad din ninyo na mga alipin at lingkod din ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung hindi nga kayo isinugo, bakit kayo nangangaral? Sino nga po baga, kapatid na Cirilo, ang sugo sa huling araw kung hindi kayo? At bakit kayo nangangaral ng ebanghelyo? Hindi pala kayo isinugo. Wala naman pala kayong karapatan. Hayaan po ninyo ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Sino ba ang isinugo sa huling araw? Ito po ang ating paksa, 3Gs. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Ayan po. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Kunin muna natin, ano ba yung iglesia? Yung opisyal na iglesia, itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Saan itinayo? Mga kapatid, anyo 32, nagsisitulad kayo. Unang Tesalonica 2:14, opisyal na napasulat sa Biblia, nakarehistro sa Biblia. Nagsisitulad kayo, mga kapatid, sa iglesia na nasa Judea. Bakit Judea? Doon po sinabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Tinutularan na lamang natin sa huling araw. Mga kapatid at mga magulang, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, anong ginawa sa iglesia?
ipakikilala sa mga pamunuan. Isinusugo ang alin? Ang iglesia. Ipakikilala ng iglesia sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Hindi po si Cirilo, hindi po si Prospero, hindi po yung sugong anghel daw sa huling araw, hindi po kung sino mang mga diksyonaryo ng Biblia, hindi po kung sino-sinong mga mararangal na mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, hindi po ang sino pa mang mga iglesia. Sino ang isinugo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, binayaran ng dugo ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo, aklat ng mga gawa 20:28. At bakit ito ang kanyang isinugo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Kolosos 1:18. At sa 14, ano naroon sa katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa makatwid, hindi sino mang tao ang sugo, hindi si Cirilo, hindi si Prospero, hindi ang sino pa man. Wala pong iba kung hindi ang katawan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano pinatutunayan ng mga miyembro ng Iglesia ng Diyos o ang katawan ni Kristo ang siyang isinugo sa huling araw? Buksan ninyo ang unang Pedro 2:9. Dadapwat kayo isang lahing hirang. Ang kausap po tayo ng mga miyembro, isang makahari pagkasasordote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sa 2:10 na nung unang panahon hindi kayo bayan, mga wala tayong wika nga pag-asa, dadapwat ngayon bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Para ano? Upang inyong ipahayag. Ayan, ang iglesia ng Diyos, ang mga ngaral, ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, mula sa pagiging Katoliko, Iglesia ni Manalo, kung ano-anong relihiyon. Inalis tayo sa kadiliman, inalis tayo kay Satanas. Saan tayo dinala? Hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga sa Hebreo 13:16, to do good. Ang wika sa iglesia, sa Bibliang Ingles, 13:16 of Hebrews, to do good and to communicate. Datapwat ang paggawa ng mabuti, to do good. Ano ba ang mabuti? 7:12 ng Romanos, ang utos ng Diyos banal, ang utos matwid mabuti, sa makatwid ang paggawa ng utos ng Diyos, pagsunod sa utos ng Diyos, at ang pangangaral, to communicate. Forget not, for to those offering the Lord is well pleased, sapagkat sa gayong mga handog, yun ang ating pagsamba, yung pangangaral natin, nalulugod ang Diyos. Mga kapatid, ngayon, papaano yan kapatid na Cirilo? Wala kayong obispo, wala kayong tagapanguna, wala po kaming kasamang obispong tao. Imposible yata yun. Ayan. Sa tao, ang wika ng Panginoong Hesus, ito ay hindi mangyayari. Datapwat sa Diyos, walang imposible. Sino ang obispo namin? Unang Pedro 2:25. Nung araw tulad tayo sa mga tupa na nailigaw, ngunit nagbabalik tayo sa pastor at obispo. Ayan. Hindi po namin kailangan ng obispong tao. Hindi namin kailangan ng pastor na tao. Bumalik na kami. Kasama na namin nang magpabinyag kami sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? 28:19 ng Mateo hanggang 20. Dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad, ang kausap ang iglesia, ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 28:20. Na ituro ninyo, ang iglesia ang magtuturo, mga ngaral sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sino obispo namin hanggang ngayon 2015? At narito, ako'y suma sa inyong palagi. Ako
sa inyo palagi. Ang Panginoong Jesucristo palagi sa atin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tapos po ang ating pag-aaral sa Huwebes po ng gabing ito. Napakaliwanag mga magulang, napakaganda. Bakit kami nangangaral? Kami po ang katawan ni Kristo. Kami po ang sugo sa huling araw, hindi po ang sino mang mga tao. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ibasbas sa ating lahat, ipatnubay hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, at sa lahat ng sino mang sa atin inaalipin ng iba't ibang mga karamdaman. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.